Maging ang kapuspalad ay may simpleng pangarap sa buhay, ang makakain ng sapat ang buong pamilya, magkaroon ng matatag na hanap buhay at makapagtapos ang mga anak sa pag-aaral. Ito ang mga naging pangarap ni Ka Jun at ang mga pangarap niyang ito ang ginamit na patibong ng rebeldeng kilusan upang siya ay malinlang at mapaanib ng tuluyan. Ang dahilan sa murang edad kung bakit kami napasok ay pinangakuan kami ng mga lupaing saka ng aming pamilya nang sa ganon guminhawa naman ang aking pamilya. At pangalawang pangako, kami ay pag-aaralin sa matataas na paaralan. Yan. Kaya kami ay napasampa dito sa kumakaliwa na grupo. At para matulungan ang kanyang pamilya, sa murang edad ay nakipagsapalaran si Ka Jun sa kilusan. Dito ay unti-unting itinatatak sa kanyang murang isipan ang doktrina ng kasinungalingan ng mga rebelde. Na sa hirap ng buhay sa bundok, puro takbo, tago ang aming ginagawa o laban sa mga grupong gobyerno. Dahil ang aming mga doktrina na ipaglalaban at itataguyod ang sambayan ng Pilipino, partikular yung mga naghihirap na kagaya namin. Kaya kami ay lumaban sa gobyerno yung panahon na yon. Yun na daw paglaban namin sa gobyerno para iangat yung antas ng mga mahirap at maitaguyod para yung mga ibang mahirap na kagaya namin ay mabigyan ng pansin ng ating gobyerno. Dahil sa hirap na naranasan sa bundok, natauhan si Ka Jun at kumalas sa kilusan. Nung lumipas ng bandang punto na yon, na ilang taon na, patuloy nilang pagkilos. Bakit hindi ko masabi yan? Dahil mismo ako nakita ko sa aking sarili. Marami ng buhay ang mga kasama na naubos mula nun, na mga murang edad na namatay sa mga encounter ni wala man lang sila natanggap o ano. Pero buhay na yung nakataya sa kanila. Pangyayaring yon hanggang sa kami ay kusang loob na nag-aklasan. Marami na kaming nag-aklas na kanyang tago na para mataguhan o tumakas sa loob ng kilusan para bumaba na. Dahil sa sobrang hirap na aming dinaranas sa mga kabundukan, karamihan ay gutom yung aming nararanas. Ngunit muli siyang naudyok ng rebeldeng kilusan dahil na rin sa mga matatamis nilang pangako. Time na pagbaba na namin yun, na bumalik sa aming bawat pamilya-pamilya para magbagong buhay na, hindi pa rin natuloy. Dahil yung time na yun, binalikan pa kami, kahit na may pamilya na kami, time na yun, dahil nag-asawa na kami, nag-asawa na ako, bumalik pa rin sila na nakiusap para uli kumilos. Yung pagbalik ko yung pangalawa, hindi totally na ako ay nag-armado na. Ang naging papel ko na lang dito sa ibaba ay magbuo ng mga magsasaka para lalo yung mga inaagawal lupa ng mga Panginoon may lupa na naggigipit sa mga magsasaka, uring magsasaka. So, na-despite ko uli na kumilos yung pangalawa na pero hindi na sa kabundukan, dito na lang sa kapatagan. Gaya ng naunang karanasan sa grupo, muling hinarap ni Ka Jun ang mga hirap sa loob ng kilusan at mas matindi pa ito kumpara sa nauna. Sadyang ito na, siguro yung time na pinakamahirap part sa aming nangyari sa aming buhay. Sa panahon ng or may labanan, talagang inaamin namin na halos lugaw lang o kamote o kung yung madaanan namin kamote, yun na lang yung iniibsan para kainin namin para maibsan ang aming gutom. Tubig, uhaw, yun yung aming naranas at kulang sa tulog at puro takbo ang aming nagagawa. Kaya halos hindi langid sa mga kasama namin na umiiyak yung panahon na time na yun, nakahirapan na aming naranas. Dahil sa pagkain halos, lalo't sa panahon time na labanan, hindi ka makakain at walang kakainin. Talagang yung iiyak ka ng husto, yung mararanasan mo na hindi mo pa, time na hindi mo pa naranasan. Dahil
yung 3 beses, 2 beses na hindi ka kakain, talagang humpay, ulatang-lata na yung katawan sa pagod at gutom. Hindi mo mawari, ang iniisip mo na lang bakit hindi ka pa mamatay. Kalaunan, dahil natiyak niyang hindi matutupad ang mga pangako sa kanya ng kilusan, nagdesisyon ito na magbalik loob sa gobyerno. Wala, dahil wala akong matandaan na kahit minsan man lang may naitulong sa amin. Dahil wala man ako makita na naiabot nila o natulungan ng aking mga magulang. Sa nakita ko ngayon, talagang wala nang saysay at wala nang kwenta yung kanilang ipinaglalaban sa ngayon, sapagkat nakikyak ko at nakita ko na rin yung pag-asa at kaliwanagan na natamo ko bilang isang mapayapang sibilyan ngayon, na nakita ko na natatamasa ngayon. Dahil alam ko pagka nandyan sila, inalimbawa ko sa aking sarili noon na wala nang katuturan yung kanilang ipinaglalaban, sapagkat buhay nila ang lalong napapahamak sa patuloy nilang pagkilos. Unti-unting lumiwanag ang kanyang pag-asa na makamit ang kanyang mga pinangarap sa tulong ng pamahalaan. Ang nakita ko sa ngayon na itinulong sa gobyerno, napakaganda. Dahil yung pangako nila na i-clip na kung tawagin ang programa ng gobyerno na aming matatanggap, ito isang napakalaking bagay para tulong sa aming pamilya. Payo pa ni Kajun sa mga dating kasamahan, magbalik loob na sa pamahalaan dahil hindi kailanman makakamit ang mga mithiin sa buhay sa loob ng kilusan na puro kasinungalingan ang pinangangarap. Kaya kung maaari lang na makikiusap sa mga kasama pang natitira na nasa bundok, ako na mismo yung makikiusap na magbalik loob na sa ating gobyerno at pamahalaan, sapagkat nakita ko ang programa kung gaano sila tumulong sa aming mga naligaw ng landas. Ang bawat isa ay may mithiing nais makuha sa buhay at mga pangarap na nais maisa katuparan, malaki o maliit man. Hindi imposibleng makamit ang mga ito. Dahil ang kailangan lamang ay tulungan ang sarili at laging isipin na nariyan ang pamilya at ang gobyerno na laging nakaagapan.